Puri ang Panginoon. Welcome po sa Ang Katotohanan. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ang ating tatalakay sa pagkakataon ito ay ang dapat tandaan ng sangkapangitan. Puri ng Panginoon. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ano nga po ba ang dapat nating tandaan? Tayo na kabahagi sa sangkapangitan, lalo na kung ikaw ay isa ring last S na pangit. Dapat nating tandaan yung rule na don't follow women. Follow your purpose. Follow your goal in life. Kumbaga, kung nais mo ng paru-paro, don't chase the butterfly. Build, create your own garden. Kumbaga, kung gusto natin ng isang babae, dapat wag nating habulin. Kumbaga, dapat i-attract natin. We attract who we are. We attract what we are. Ibig sabihin, kung ano tayo, kung sino tayo, yun ang ating ma-attract. Kaya nga sabi ni Ato, kung gusto natin ng isang babae, salaminin muna natin ang ating sarili. Tignan muna natin ang ating sarili. Ba tayo doon? Bagay ba tayo ron? Sa mga bagay na ito, ako rin ay isa sa nagkamali. Sa mga bagay na ito, isa rin ako sa namamali. Dahil tayo na mga lalaki, kung titingnan natin yung Biblia, si Eva ay nilikha para kay Adan. Hindi nilikha si Adan para kay Eva. At si Adan hindi nilikha para sa mga may buhay sa mundo, maliban sa para pamahalaan ang lahat ng mga may buhay at walang buhay sa mundo. Kaya ang kapamahalaan sa sanglibutan sa pasimula ay ibinigay sa lalaki. Kaya nga isang malaking kahangalan na ang isang lalaki, lalo na kung ikaw ay kabahagi sa sangkapangitan o ikaw ay kabahagi sa class S na ikaw ay hahabol-habol o parang ang baliw at siraulo o parang ang asong hahabol-habol sa isang babae. Dahil unang-una, we attract who we are. We attract what we are. Kung sino tayo, yun ang ma-attract natin. Kung ano yung hindi tayo, yun ang hindi natin ma-attract. Sa makatuwid, kasalanan natin, kasalanan ko, halimbawa ako, 34 years old na ako, single pa rin ako. Kasalanan ko kung bakit ganito. Bakit? Sabi nga, we attract what we are. We attract who we are. So, ibig sabihin, kung gusto kong maka-attract ng isang maganda, isang successful na babae, dapat ako magsikap na maging ganun din. Maging successful. Halimbawa ako ngayon, nagsisidecar. Sidecar na di sa akin natutulog. So, ano yung ma-attract ko? Kung titignan mo naman dito sa Nabotas, o ilan lang yung nagsisidecar, may sarili pang bahay. Kaya ano ngayon ang gagawin ko? Kumbaga sa pera yan, ako ay nagkakapera lang ayon sa meron akong sidecar. Normal ang aking kita ay nanggagaling sa pagsa-sidecar. So ano ngayon ang paraan para makaahon dito? Unang-una, dapat ako ngayon mag-ipon para in the future magkaroon ako ng negosyo. Para in the future makaahon ako sa kahirapan. Dahil sabi nga, ang pagyaman ay hindi sa dami ng pera na kinikita, kundi nasa dami ng pera na natitira
at kung ano ang ginagawa doon sa pera na natitira. Ganon din naman sa atin na kabahagi sa sangkapangitan, lalo na sa kabahagi sa class S na pangit. Hindi natin makukuha, hindi natin ma-attract ang anumang bagay na hindi tayo. Ang anumang bagay na wala sa atin. Ma-attract lang natin kung ano ang meron tayo, kung ano ang nasa atin. Gaya nga ng ang bulaklak ay kaakit-akit sa paru-paro. Hindi kailangang habul-habulin ng bulaklak ang paru-paro. Ang paru-paro ang kusang lalapit sa bulaklak. Kaya ito ang dapat nating pakatandaan sa atin na kabahagi sa sangkapangitan, lalo na sa atin na kabahagi sa class S na pangit. We attract what we are. We attract who we are. Kaya ano ang dapat nating pagporsigihan? Dapat tayong magsikap to create something valuable. Kung kaya natin, gawin natin ang sarili natin na something valuable o something that has value. Kapag tayo ay nakapag-create ng something that has value, o pag tayo ay naging something that has value, yung babae na ang kanyang standard ay pasok doon sa na-create natin, yun ang kusang lalaki. Kumbaga, para yung hardin na maraming mga bulaklak. O yung paru-paro na sa tingin niya, o pambira, ang ganda ng mga bulaklak dito. Yun ang lalapit. Kaya dapat tayo, hindi tayo yung habol ng habol, hindi tayo yung parang aso na sunod na sunod. Hindi ganun. Sabi nga, huwag tayo yung manligaw, huwag tayo yung habol ng habol. Kasi hindi ganun ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Ang lalaki, ginawang tagapamahala. Nilikha ang lalaki upang pamahalaan ang lahat ng mga nilalang dito sa mundo. Mga hayop, mga isda, mga ibon. Ang babae ay nilikha dahil nakita ng Diyos na si Adan ay malungkot. Kailangan niya ng katulong. Hindi sinabing kailangan niya ng boss. Hindi sinabing kailangan niya ng reyna. Hindi sinabi ng Diyos na lilika ako ng magiging boss niya. Hindi. Lilika ako ng magiging katulong niya. Helper. Kaya lang, dahil nga sa maling mindset, ay hindi natutupad sa atin ang purpose ng Diyos kung bakit nilika ang babae. Nagiging baliktad tuloy. Parang tayo tuloy ang nilika para sa babae. Ngayon si Eva ay nilika para kay Adan. Okay. Kaya nga, kung titingnang maigi na sa kasalukuyan, nababaliktad ang sistema. Nababaliktad dahil hindi natin nasusunod yung tamang sistema. Hindi tayo yung dapat nahabulabol, hindi tayo yung dapat nililigaw. Ang ginagawa natin, we must attract. Hindi yung kukunin natin. Hindi natin kukunin. We must attract. Paano mo ma-attract yan? Kailangan may paing ka. Ano ang paing? Kung kaya mong maging something that has value, do it. Yung mag-gym ka. Kaya mong magpalaki ng katawan, magpalaki ka ng katawan. Kaya mong magpagwapo, magpagwapo ka. Attract. Hindi chase. Attract. Hindi chase. Yun ang rules para makuha natin. Ano man ang gusto natin. Tao man yan, bagay mo. Yun ang pinaka the best na parang. Dahil lahat ng sinichase, lahat ng hinahabol, tumatakbo. Kaya ano ang dapat natin tandaan? Nakabahagi sa sangkapangitan,
don't follow, don't chase women. Attract. Paano ma-attract? Create something that has value. O be something that has value. We can only attract who we are. We can only attract what we are. Eh yung hindi natin ma-attract, hindi tayo pasok sa standard nila. Maaaring sobrang taas ng standard nila. Huwag mong habulin ang hindi mo ma-attract kasi maaaring mas mataas pa sa iyo. Baka mahulog ka, mapipilaya. Masisira yung purpose ng Diyos ng pagkakalikha. Kapayag ka, magiging alipin ka ng aso. Kapayag ka, magiging alipin ka ng pusa. Ang babae ay nilikha para sa lalaki. Para ang babae maging helper, hindi maging boss, hindi maging amo, hindi maging reyna. Maging helper. Sa Tagalog yan, katulong. Helper. Ano ang tungkulin ng lalaki sa kanyang babaeng asawa? Mahalin kung paano minahal ni Kristo ang iglesia. Kung maaari pa ngayon mamatay, kung paano namatay ang Kristo para sa iglesia. O hindi sinabing magpakaalipin. Pwede bang ang Kristo magpaalipin sa church? Tawagin niya ang church boss. Tawagin niya ang church Panginoon. Hindi. Kasi ang Kristo ang ulo ng iglesia, kung paano ang husband ang ulo ng wife. Yun ang disenyo ng Diyos. Pero nasisira yan dahil may mga lalaki kasama na ako sa night shift na dapat i-space, hindi. Upang makuha natin ang gusto natin, ang proseso dapat attract. Paano mo ma-attract? Create something that has value. O be something that has value. Kumbaga, kung gusto mo ng butterfly, kung gusto mo ng dragonfly, create, build your own garden. Then chase butterfly. Then chase dragonfly. Kasi mahirap yun, habol ka ng habol. Pero kung meron kang hardin, lusang lalapit ang dragonfly. Lusang lalapit ang. Kaya tayo nakabahagi sa isang kapangitan, tayo nakabahagi sa class S na pangit. Kung wala ka pang boyfriend o wala ka pang asawa, huwag kang build yourself. Chase your purpose. Chase your dream. At kapag naabot mo na lahat yan, pag naging something that has value ka, o naka-create ka ng something that has value, pusang lalapit, yung makakakita na, pasok ko sa standard. Doon tayo nakadesign. Be honorable. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Puri ang Panginoon.